Hello mga kapatid, magandang umaga. God bless sa bawat isa. Salamat sapagkat tayo po'y nagkita sa oras na ito, sa araw na ito ng Miyerkules. So, salamat sa Panginoon sa opportunity. At sana nga ho ay naging maayos yung ating tulog kagabi. Medyo struggle yung iba sa atin sa tulog di ba? Pagka nagigising tayo, iba-ibang oras din ho. Pero salamat lang sa Lord dahil sa kabila po ng mga ganyang sistema natin, okay naman ho maghapon natin. Gumagawa ang Lord ng paraan para maging smooth yung maghapon natin Di ho ba? Napapansin nyo? Ganun kabuti si Lord sa atin. Kaya ho, patuloy tayong magpasalamat sa kabutihan ng Lord sa ating mga buhay. Opo. What a privilege na may mga ganito tayong pagkakataon na makita natin na indeed mahalaga itong ating ginagawa araw-araw. Monday to Sunday ho tayo, dire-diretso tayo at meron pa ho tayo sa gabi. And we would like to thank the Lord dahil napakabuti ng Lord sa atin Opo, araw-araw napakabuti ng Diyos. Hindi natin kulang yung mga salita natin para express natin yung kabutihan ng Lord sa ating mga buhay. At salamat talaga. Salamat sa ating Panginoon. At umaasa nga po tayo na patuloy tayong tutulungan ng Lord sa maghapon. Opo. Itong desire ng heart natin na makapaglingkod sa Kanya, kasama ang ating buong pamilya, maganda po talaga na meron tayong kanyang merong desire na tayo ay magpapatuloy. Tingnan natin si kapatid na pala, dali lang mga kapatid. Mas maganda pasimulan ng pananalangin ho yung ating broadcast. At si kapatid na Apple ay malaking bahagi po yan ng ating broadcast. Kaya ho, inaantay po natin yan siya. Yan. Alas 5:52, time check na madaling araw sa Pilipinas. At God bless sa bawat isa mga kapatid. Habang sineseta po ito ni Meta, ay yun, patuloy tayo magpasalamat sa Lord sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay mga kapatid. Opo. Mahalaga yan. Meron tayong realization lagi na ang Diyos ay mabuti sa atin at nais ng Lord tayo ay maglingkod hanggat may opportunity po tayo. Alright. Medyo okay naman ang ating panahon. At umasa po tayo maghapong ito, enjoy pa rin natin yung ating enjoy lang natin yung ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At yung ating pamilya, siyempre. Apple, good morning. Magandang umaga ka, Brad, at sa lahat. Alright, let's start. Paul, kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calic. Siyempre, si kapatid na Apple. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin po nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Na sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansihin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo na simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules sa 26 sa buwan ng Marso 2025. Sa oras na ito ay pangunahan tayo ni Sister Apple sa ating pananalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint of the Day kung meron man. Apple, good morning. Magandang umaga po sa lahat at sa lahat ng ating mga tagapanood. Tayo po magsimula na. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. Dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Today is the 26th of March, and we do not, in the liturgy, there's no saint celebrated for today. So let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be for the intentions of the Holy Father for this month of March, and for all our intentions as well. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kapatid Apol, magandang umaga. Baka meron kayong anunsyo sa inyong parokya at pa-shoutout na rin sa ating mga ibang kaibigan. Just go ahead, Apol. Yes, good morning sa aming Kura Paroko, Father Farley Ray Santillan ng Immaculate Conception, Bakyas, Mansilingan, Bacolod City. Kasama ng ating mga masipag na church workers and volunteers. Good morning po sa inyo sa aming BEC dito sa Punay Extension. Magkakaroon po kami ng fiesta this coming Saturday. We have the Mass at 10 a.m. So sa lahat po ng parokyano ng Immaculada Concepcion, kayo po ay inaanyayahan na dumalo sa misa sa Sabado alas 10 po ng umaga. Ang aming masipag na kapilyan at assistant si Tita Neneng at si Nanay Mila. Good morning po sa inyo. Araw-araw po silang nanonood sa ating programa, Kabrad. Ganon din po sa lahat ng ating mga CFD members, sa lahat ng units. Good morning sa ating masipag na President, Brother Paul Gailan. Good morning sa iyo, bro. Sa aking mga magulang na always ding nanonood, good morning Mama and Papa. Sa aming pamilya, sa aking asawa na nasa Kainta. Patuloy po tayong magdasal. Salamat din sa ating prayer warriors sa Latin Rosary Missionaries po. Sa mga gusto pong mag-join, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page, Latin Rosary Missionaries. At ipagdadasal po namin ang inyong mga kahilingan, mga intensyon at ang mga desires, protection, and we always pray for families. Yun po talaga ang mission ng Latin Rosary Missionaries, to pray for families. May the Lord keep us safe all the time, and gusto ko rin pong i-shout out ang aming regular programs sa DYAF. Katoliko ako, 11:43 ang radyo ko. Ayan. Pag sa Sabado po, 8 to 9 at Sunday, 1 to 2 p.m.
Ayan, magandang umaga sa lahat and God bless us all. Good morning, Kabrad. Alright, maraming salamat, Apol. See you uli bukas ng umaga, Lord willing. God bless, kapatid. Maraming salamat. Thank you. Alright, kasama natin si kapatid na Apol. Ang kanyang pangunahing ministeryo ay manalangin. Kaya ho, napakahalaga yan. O sa bawat apostolate po natin ay mauna ang dasal at tapusin sa dasal din ho. Alright, gusto ko lang batiin muna ang aking may bahay, si Annalyn, ng magandang umaga. Ganon din yung aking aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace. Ganon din yung aking bayaw na kasama namin dito sa bahay, si Ate Olive. Magandang umaga rin sa aking mother, kay Mama Elsie, dyan sa bahagi ng Kainta, sa lahat ng aking mga kapatid dyan. Sa Pangasinan, na kung saan tayo na-distiro ng 7 taon, nung tayo ay pastor pa. Salamat sa mga kapatiran. Dalawang kapatid ko nandiyan nakapag-asawa eh. At ako rin ho yung nagkasal sa dalawang mga kapatid ko na yun. Si Ate Lydia na galing po sa Estados Unidos, God bless. Si Ronron at ang buong Cisnero clan. Ganon din, binabati ko si aming bishop, siyempre dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson, at sa lahat ng mga kaparian, nakasama ni Bishop. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca, Father Nobles, saka kay Father Egay. Sige, diretso tayo mga kapatid. Tayo ay nasa Aklat ng Mateo, pangkat 5, mga talatang 17 hanggang 19. Para sa ating Gospel for of the day. Sa wikang banyaga, sabi ho rito, Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill." Amen. I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven. Sa Tagalog, huwag niyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng propeta. Excuse me po. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng kabuluhan, hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya ang sinumang lumalabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan at magturo sa iba, na lumabag din ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang sinumang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa iba, na sumunod din ay tuturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Alright. Mga kapatid, ano pong issue rito sa ating Gospel of the Day? Binanggit ni Jesus yung law and the prophets. At again, kausap niya rito yung kanyang mga disciples. Pagka nagbabasa ho kayo ng Gospel, ang laging kausap ni Jesus, mga disciple ho niya. May ito yung usapang prangkahan na usapan, prangkahan na heart-to-heart na usapan. Ito yung usapan na gustong instill ng Lord sa kanilang minds yung mahalagang prinsipyo. At alam naman natin, hindi naman sila habang buhay nagsama si Jesus at yung mga disciples. Dumating yung time na pinatay si Jesus at nakita naman ng mga alagad po yan at nakita rin nila na kung bago umakyat si Jesus sa langit ay nagbigay ng habilin sa kanila. May mga sad moments ang mga disciples noong panahon na yon sa 3 taong pagsasama nila ni Jesus sa lupa. Pero hindi maikakaila ang katotohanan na ang Panginoon Diyos ay patuloy na nagtuturo. Hindi ho siya nagsawa magturo sa mga alagad. Pinahalagahan ni Kristo ang law, yung mga prophets, mahalaga yan. Ang sabi ng Lord,
I have come not to abolish, mga kapatid, not to abolish. Naparito ako upang, hindi upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Mga kapatid, mahalaga ho yung pagpapatupad. Kaya lang yung pagpapatupad ng salita ng Diyos, ng lumang tipan at ng bagong tipan, o ng Biblia sa panahon natin, ay tila baga may kahirapan sa isang banda. Na binanggit din ng ating Panginoon Diyos, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of the letter will pass from the law until all things have taken place. Mga kapatid, lahat ng nakasulat sa Bible, may purpose ang God. Bakit niya isinulat ho yun? At pahalaga para kay Jesus, yung fulfillment nung nakasulat sa Biblia. Kaya mapapansin nyo, in the Old Testament, maraming prophecies, plural. At nangyari ho yun, natupad ho yun, lalo na yung si Jesus Christ na yung pumasok sa eksena. Now, he was prophesied in the Old Testament, tas yung fulfillment na ito ay nasa Panginoong Jesucristo. Mahalaga kay Jesus yung fulfillment ng mga bagay-bagay. No, sumento siya sa commandments. Nasabi ni Jesus, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. Excuse me po. May binabanggit na kingdom of heaven. Ano ho ba ito? Isa sa mga interpretations ng kingdom of heaven, ito yung pag-rule ng God sa ating mga buhay. Pangalawa, kingdom of heaven is a place na kung saan nandun ang God the Father, nandun si Jesus Christ, nandun yung mga saints sa langit. Siyempre, kung merong kingdom, merong subjects. Kung merong kingdom, merong hari. At merong pinamumunuan. Tayo mga kapatid bilang Katoliko, sana yung ating mindset ay nakafocus tayo sa kingdom of God. Kasi kung mabubuhay tayo sa lupa at ang ating mindset ay para lang sa ating sarili, para sa ating karir, para sa ating pamilya, para sa ating negosyo, maganda naman sa isang banda. Pero wala po siyang sense of fulfillment kung dyan lang. Mababaw na rason para mabuhay sa lupa. Kung gusto mong merong impact ang buhay natin at yung ginagawa nating apostolate or ministry sa ating parokya, tignan natin mga kapatid yung mindset at yung attitude doon sa kingdom of God. Ang dapat makinabang nito ay ang kingdom of God. Nag-e-exist tayo primarily for the kingdom of God. Pag-iisipin mo yung kingdom of God, nasa isip mo yung pagsunod sa ating commander-in-chief. Sino ba commander-in-chief natin? Si Jesus Christ. Sino ba yung groom ng church? Si Jesus Christ. Sino ba yung founder ng church? Si Jesus Christ. Sino ba yung nangakong babalik? Si Jesus Christ. Mga kapatid, ang isa sa pinaka-problema natin pagdating sa commandments, yung breaking those commandments. Nilabag mo na ang kautusan ng Diyos at nandamay ka pa ng iba para i-break yung commandments. Diba sabi ni Jesus, masunod mo man yung maraming commandments, pero pumalya ka sa isa. Nag-disobey ka sa isa. Lahat yung accomplishment mo, nasyam. May failure kang isa. Wala akong kwenta lahat yung nagawa natin. Sabi ng Lord, you will be called least in the kingdom. Hindi naman sinabi ni Jesus na hindi ka na pwede sa kingdom. Nandun ka pa rin. Kaya
lang, nagpapasaway po tayo eh. Nandun ka sa kingdom, pero you will be called least in the kingdom. Hindi ka pinaalis sa kingdom. At hindi ka papaalisin sa kingdom. Pero pinaka-highlights dito, mga kapatid, ay yung huling bahagi na sinabi ni Jesus pertaining sa commandments. Nasabi ni Jesus, but, yung una negative eh. Nasabi ng Lord, whoever breaks one of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of God. But, whoever obeys, present tense, whoever obeys and teaches. Now, akala natin, baliktad ito. Sa sanlibutan, nasabi nila, dapat mahusay ka magturo para maituro mo, para makasunod ka. Uunahin yung kagalingan sa pagtuturo para masunod mo yung itinuturo mo. Hindi ho eh. Sa Panginoon, baliktad eh. Mauuna yung pagsunod natin. Tayo muna yung susunod doon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Tayo muna yung mauuna, sarili muna natin yung mag-obey sa principles ng God's Word. In order for us to teach those principles with impact. Sa sanlibutan, dapat mahusay ka, knowledgeable ka. Maganda naman yon. Mataas yung pinag-aralan mo sa isang banda, yes, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Hindi guarantee na mataas ang pinag-aralan. Hindi guarantee na may PhD ang isang Katoliko, may impact siya sa buhay at sa ibang tao at sa parokya at sa community. Hindi ho. Tandaan niyo yung mga alagad. Simpleng mga tao eh. Sino ba yung tagasunod ng Panginoon Diyos na medyo dekalibre ang buhay pagdating sa academic? Hindi ba't si Pablo lang naman saka si Lucas? Si Lucas hindi nga apostol eh. Writer. Historian. Pero academic. Siya ang sumulat ng Gospel of Luke at siya yung sumulat ng Book of Acts. Doktor siya by profession si Luke. Si Pablo, ano siya? Theologian po yan eh. Si Pablo, na tinawag na Saul din, bago siya ma-convert. Mga simpleng tao ang ginamit ng Lord. Mostly na ginamit ng Lord sa kanyang mga alagad. Mga simpleng tao. Uneducated. Kasi pagka no, hindi ko naman sinasabi na dapat wag na tayo mag-aral. Hindi ho yun ang point ni Brad Calix eh. Ang point lang natin, mas nagiging umaabante ang gawain ng Panginoon Diyos kapag ka umaasa ka dun sa ating Panginoon Diyos. Maganda yung education. Wala tayong problema dyan. Go for it. Wala tayong problema. Pero hindi yan yung magpapatakbo ng buhay mo bilang Katoliko. Hindi ka sasandal dyan. Kasi limitado yung education eh. Hindi mo pwedeng iasa dyan yung kalahat-lahatan mong Christian life mo. Hindi eh. Probably educated na isang Katoliko pero kung walang values, edi parang wala, nakalinya ka lang din doon sa mga squatter. Di ba? Hindi pinag-uusapan kung saan kang prestigious universities nagtapos eh. Pero kung wala kang values, squatter ka rin. Yun ang tingin ko dyan eh. Kaya mas maganda ho, appreciate natin yung mga educated. Pero maging maingat din po kayo na mga may pinag-aralan na yung mga ginagawa nyo ay may kinalaman sa Kingdom of God. At hindi ho tayo lumalaki yung ulo. Nagiging proud tayo sa sarili natin, sabihin natin, kung di naman tayo sa akin, wala naman nangyari dyan sa parokya na yan eh. Ang lupit mo naman, Brad. Ganon. Nung hindi ka nag-ano dyan, nagpasiklab ka dyan eh, may nangyari sa parokya nyo. Eh nakalimutan mo ata kung sino nagbigay ng wisdom sa'yo, ng knowledge. Di ba? Hiram lang lahat yan eh.
Pinadaan lang ng Lord sa palad mo yan eh. Yung edukasyon na yan, may part ka lang dyan eh. Pero ang pinaka-bulk ng part dyan ang Diyos, kaya ka nagtapos. Binigyan ka ng talino at gabay, may tao ginamit sa iyo para nakapagtapos po tayo. Di ba? Mga kapatid, anong issue rito? Obedience. Okay, pastor pa, medyo ano ito, napaka-challenging ho yung pagsunod. Napansin ko lang ho, ang hirap pasunurin yung mga intelihenteng tao. Oo. Sa aking karanasan ng 30 taon mahigit sa paglilingkod bilang missionary pastor, ang hirap pasunurin yung mga taong may alam. Opo. Bakit mahirap sila sumunod? Kasi feeling nila entitled sila sa lahat ng bagay. Lalo na kapag ginigage sila yung nagtuturo sa kanila, hindi nila ka-level. At least nga sa mga pari natin, may 10 taon sila sa seminary. Minsan nga, nagtapos na sa isang kurso bago nagpare. Di ba? Eh how much more kung may PhD tapos another 10 years na pag-aaral sa seminaryo. Eh di panalo. Di ho ba? Sa pagpapastor po, at least 4, 5 years seminary, tapos na eh. Opo. Kulang. Kaya ho kinakailangan magpatuloy. Yun yung na-appreciate ko, mga kapatid. Kaya lang, may problema pagdating sa obedience. Ang hirap sumunod ng mga tao may pinag-aralan. Bakit? Maraming rason. Dadalo sa misa, pakikinggan yung homily ng pare. Mas marami pa yung reklamo ng mga to kaysa yung gusto nilang sumunod. Hindi lahat. Pero may mga ganon na sinusukat yung pare, pa nagsasalita, tinitignan yung postura, ina-assess. Baka kapatid, hindi natin kailangan yung ganyan. Okay? Tandaan nyo, nagkakaedad po tayo. Yung ating talino, yung ating pera, pwede mawala yan. Pag nagkasakit ka, mawala lahat yan. Yung yabang natin, lagay natin sa lugar. Opo. Sa Kingdom of God, hindi kailangan yan. Sa Kingdom of God, mahalaga may humility. Sa Kingdom of God, importante mag-obey tayo. Mas bilib ako sa iyo kung may pinag-aralan ka, tapos mag-obey ka sa salita ng Diyos. Kasi pag nag-obey ka, kasama yung humility. I-struggle ka dyan, syempre, at first, lalo na kung may mga tao ka na nasasakupan. Hindi ganun kadali yon para sa iyo. Pero, habang nag-grow ka sa Lord, sa relationship mo sa Lord, natututunan mo magpakumbaba. Natututunan mo ipantay ang sarili mo sa iba. Sa mga less fortunate. Bibihira ang gagawa niya ng mga tao matatalino sa Pilipinas. Kasi very, very challenging sa kanila yun eh. Lalo na yung ministering with the poor. Opo. Bihira ho yung mga mayayaman na gumagawa niyan. May gagawa, may susubok. Pero yung genuineness in doing that, medyo challenging po yun. Mga kapatid, ako personally, no, may mga pagkakataon na yung temptation na magyabang, yung temptation na para mag-isip na hindi mo kailangan yung ibang tao. Sumasagi sa utak ko yun eh. Kaya lang ho, nagre-remind lang ho sa akin na hindi ko gawin yun ay ang Panginoong Yesus. Binabalik ako ng Lord doon sa kanyang sakripisyo sa krus. Yung hagupit na kanyang tinanggap. Yung pag-aalipusta ng tao sa kanya. At yung pinaka-ultimate noon, nung ipinako siya sa krus ng Kalbaryo.
Hindi ko pwedeng tapatan yung kahirapan ng pagdurusa ng Panginoon Diyos, yung eksena na yun sa cross. Maski na mawala pa tong buhay na ito, hindi ito sapat para ipantay ko sa ginawa ng Panginoong Yesus. Pinaparealize sa akin ng Lord na yung ginawa ko, hindi mo pwedeng tapatan. Walang po pwedeng tumapat sa ginawa ng Panginoong Yesus. Hindi pwedeng tapatan ng edukasyon, hindi pwedeng tapatan ng yaman, hindi pwedeng tapatan ng kayabangan natin sa lupa, hindi pwedeng tapatan niya ng kung sino-sino. Kaya nga ho yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun yung pinaka-essence ng ating pagiging Katoliko. Paano tayo susunod araw-araw sa Panginoon? Natandaan natin ito. Kapag hindi natin kayang i-apply ang salita ng Diyos sa buhay natin, o kung wala tayong effort na ginagawa na i-apply natin, wala tayong masyadong impact sa pagtuturo. Kasi ang mabisang pagtuturo ay dapat kakitaan yan ng pagsunod natin lahat sa kalooban ng Diyos. Posibleng mahusay ka magturo. Ang iba sa inyo ay katekista probably. Ako nagsasanay pa lang bilang katekista. Isa pa lang na bahagi yung akin natatapos, may dalawa pa yan. Mga kapatid, posibleng magaling ka magturo. Marami kang involvement. Pero kung failure tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos personally, mga kapatid, kahabagan tayo ng Diyos. Kasi ang disenyo ng Lord sa atin ay matuto muna tayong sumunod in order for us na makapagturo sa iba na merong impact. Magkaiba yun. Iba yung nagtuturo ka lang, nagbibigay ka ng information doon sa utak mong kausap mo. At ibang usapan naman yung nagtuturo ka na binibigyan mo siya ng information. Excuse me. At merong kang dating sa kanya. Yung pagtuturo mo, nagiging part ng buhay ng sistema ng tinuturuan mo. Yun ang ibig ko sabihin. Dalawang klase ng teachers. May mga teacher na intellectual. Dito lang, hanggang dito lang. Hanggang dito lang yung kaya niya sagiin. Hanggang dito lang, information lang talaga. Hanggang dito lang sa utak. Ang gusto ng Lord, nasasagi mo yung utak ng tao. Bumababayan sa pagkatao ng estudyante mo. Yun ang tunay na teacher. Hanggat walang pagbabago sa estudyante mo, sa tinuturuan mo, wala ka pang impact. Hindi ka pwede mag-rejoice. Pero kung may yung mga nakikinig sa'yo, and they begin to follow Jesus na katulad mo, pwede mo sabihin sa Lord, Lord, salamat. Hanggat wala kang nakikitang sumusunod sa Panginoon Diyos sa haba ng pagtuturo mo, you are a failure. Kasi hindi lang tayo nagbibigay ng information eh. Maski sino pwede magbigay ng information. Overload na nga tayo sa information eh. Pero para sa Panginoon Diyos, hindi lang information, kundi may transformation tayo. Magkasama yon, information and transformation. Magkasama po yan. Kaya salamat sa Lord for reminding us sa gospel of the day natin. Mahalaga po ito, bigyan natin pansin ito. Whoever obeys, present tense, araw-araw, daily, whoever obeys and teaches these commandments, in contrast doon sa breaking
the commandments. Instead of breaking those, we have to obey and to teach. Now we will be called greatest in the kingdom of heaven. Now let me challenge you, fellow Catholics. Napakahirap maging tunay na Katoliko. As I begin to realize, marami pa akong bigas na kakainin bilang tagasunod ng Panginoong Yesus. Kaya po, inihiling ko po sa inyo na be patient with me. Habang inaaral ko ang salita ng Diyos, ang Catechism of the Catholic Church, ang Code of Canon Law, dahan-dahanan ho ako nag-aaral. Hindi ko siya ma-absorb ng isang bagsak. Hindi ho. Yung desire ng heart ko na dahan-dahan, pero kasabay yung pagsunod. Hindi lang po information. Pwedeng basahin ng Catechism of the Catholic Church ng isang linggo. Isang linggo. Pwedeng basahin ng Catechism of the Catholic Church sa isang linggo. Pero dito lang yun. Sana sa atin mangyari, dual sa utak, pababa sa ating pagkatao. Naapektuhan tayo. Merong changes. Hindi lang tayo nagiging knowledgeable, kundi dapat may changes tayo sa ating mga buhay. Mga kapatid, see you mamayang gabi sa ating usapang Katolisismo, Part 3. We are talking about celibacy. Sana nga ho ay nakakatulong itong ginagawa natin, mga kapatid. Update lang ho para sa ating may bahay. Patuloy natin pag-pray. Wala pa kaming schedule. Hindi ko alam kung magkaka-schedule kami itong March. Kailangan kaming humarap doon sa doktor, sa kanyang oncologist, si Mrs. From time to time, naka-oxygen siya. Pero ayaw namin siyang nakadepende sa oxygen kasi hindi naman yun maganda. Pag okay yung kanyang pakiramdam, edi walang oxygen. Pag medyo hirap, edi lagyan. Pag-pray po natin yung kanyang pangailangan ni Mrs. Salamat po sa inyong mga dasal. Na-appreciate po namin. Mga kapatid, ipatuloy natin ipag-pray yung ating mga preparations dito. At yung ating plano po na pag-aaral ng online, probably by June. Tingnan natin ha, Lord willing, kung matutuloy yan siya. Estudyante po tayo dyan. Opo, you have to enroll. At tingnan natin kung paano set up. Probably mga 12 sessions per subject. Once a week, 2 oras. Siguro meron siyang minimal fee. No? Just to cover lang yung pambayad ng ating Zoom. Opo. Yan po ay private na pag-aaral, hindi yan katulad nito. Pag naging estudyante po kayo dyan, private yan. Mostly po yung mga teachers ay mga taga-CFD, Catholic Faith Defenders. Kasi dalawa ho yung ating ang gusto ko mangyari, dalawa eh. Matutunan natin yung proper theology ng Catholic Church, at the same time, apologetics, how to defend the faith. Yun po yung gusto ko mangyari. Tignan natin kung kalooban ng Lord yan by June. Meron pa tayong ilang buwan na preparasyon. Tignan natin, Lord willing. At kung kayo po interesado, mag-comment lang po kayo kung interesado kayo na matuloy natin ito. Itong pag-aaral natin online. Opo. Once a week lang yan, mga 2 oras per session. Per subject, 12 sessions. Yun naman kasi normally sa sa pag-aaral. At least yung basic basic. Tingnan natin kung makakapag-advance tayo after natin matapos ng basic. Yun ang ating plano para nagle-level up po tayo. Ang goal natin magamit mo sa parokya. Magamit mo.
malaking tulong yan kung magiging bahay ka ng CFD later on sa parokya nyo. Na kung wala kayong CFD dyan sa parokya nyo, mag-inquire ho kayo doon sa mas malapit na lugar, na malapit sa lugar nyo. Magtanong-tanong kayo sa inyong pare kung merong nag-i-exist na CFD dyan sa lugar ninyo. Opo. So yun ang gagawin natin. Alright, alas 6:30 ng umaga. Patuloy po kayong manalangin para sa ating Santo Papa. Kailangan nyo yung tulong natin sa dasal, mga kapatid. At yung mga napipersecute ng mga Kristiyano doon sa Syria, nakita nyo ba yung video na ipinapalabas ng Shalom na grupo? Opo. Na sinasaktan, lalaki at babae. May nakita nga ako na binaril niya yung lalaki na pumasok. Hindi ko alam kung bahay niya yung pinasukan niya. Binaril po siya. So very alarming ho yan sa mga selected areas dahil sa pananampalataya. Sana pag dumating sa Pilipinas yung ganyan, ready po tayo. Hindi natin kailangan baga kung sila ay pumapatay ng Katoliko, palagay ko doon magkakaalaman kung sino talaga tayo. Sabihin nila, sige, bubuhayin ka namin, pero i-deny mo yung faith mo kay Jesus. Ibang usapan na yun. Opo, sana pag dumating yung point sa Pilipinas na ganyan na, dumating yung ganyan sa Pilipinas, naka-ready lang ho tayo na wag nating i-deny si Jesus. Na mas maganda pang bawian tayo ng buhay para sa Panginoong Jesucristo. Kaysa nakawala ka sa ganong sistema, pero dala-dala ng iyong budhi, yung kasalanan ng ginawa mo sa Panginoong Jesucristo. At hindi mo rin makakayanan na later on, baka kunin mo yung sarili mong buhay. Kasi nga, tinalikuran mo si Jesus Christ. Sana hindi. Pag dumating sa punto sa Pilipinas na may ganyan na rito sa Pilipinas, naka-ready lang tayo. Kung pananampalataya na, deny si Jesus o papatayin ka, sana lahat tayo mag-decide. Di bali nang tayo ay mapatay. Huwag lang natin ma-deny yung tagapagligtas natin. Anyway, split seconds lang yan kung anong gagawin nila sa atin. Yung ating kaluluwa, hihiwalayan sa katawan nating mapapatay. Paghandaan lang ho natin yan. Baka ho, papunta tayo dyan, ang Pilipinas papunta dyan. Pagdasal lang ho natin yung moment na yan, na naka-ready tayo, yung buong pamilya natin, na hindi natin i-deny ang Panginoong Yesus. Dumating tayo sa point na talagang totally naka-ready tayo. Kung ano man mangyari sa Pilipinas, naka-ready lang po tayo. Alright, tayo po yung manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Kumasalamat sa umagang ito. Tulungan niyo ho kaming sumunod sa kalooban ninyo. Kaysa magreklamo, kaysa turuan ng iba na i-break your commandments. Lord, mahalaga itong sinasabi niyo na obedience. At sana matutunan namin yan sa taong ito. At ma-develop yan. Na mas gusto namin sumunod sa inyong kalooban. Kaysa sumunod kami sa aming sarili at sa paggalaw ng Diablo sa buhay namin. Kami nagdadasal ng inyong patnubay sa maghapon. Samahan niyo po kami sa aming pag-asikaso sa pamilya. Sa mga natitirang araw at linggo ng mga estudyante sa school, patubayan niyo po sila. We just pray for our Pope Francis sa kanyang pagkalusugan. Patuloy niyo po siyang samahan, encourage sa bawat pagkakataon. Praying for our bishops and priests sa Pilipinas na magawa po nila yung kalooban ng Diyos sa parokya. Yung mga violence na nangyayari sa Syria, sa part ng Syria, sa iba pa lugar sa Middle East. Dahil po sa pananampalataya, and probably karamihan yun mga Katoliko. Sana wag nila i-deny ang Panginoon Diyos. At kung mangyayari
man niya sa Pilipinas balang araw, sana ho, majority sa mga Katoliko sa Pilipinas ay nakaready ibigay ang buhay, isakripisyo para sa Panginoong Jesucristo. Lord, I just pray. Patuto kami sumunod sa kalooban niyo. Gusto namin maging follower ni Jesus. Hindi siya ganun kadali, pero kayang gawin. Maraming salamat po dahil napakabuti niyo sa amin. Kahabagan niyo po ang bawat isa. Kahabagan niyo po ang may mga karamdaman, yung mga nagdadialysis, yung mga may cancer, ay yung mga kasalukuyang inooperan sa mga oras na ito. Dalayan po namin ang inyong proteksyon at ang inyong provision. Lord, tulungan niyo kami ng mga Katoliko na nakasentro kami kay Kristo. Basahin namin ang salita at depensahan po namin yan kung kailangan. Samahan niyo po kami sa maghapong ito. Ma-enjoy namin ang buhay sa kabila ng napakaraming challenges. Yung mga OFWs namin, ang mga kapatiran, ma-enjoy nila yung trabaho sa kabila ng hardship. Magandang relasyon sa kanilang mga amo at yung kanilang protection nyo sa kanilang mga anak sa Pilipinas. Just want to give you all the praises and glory, Lord. Salamat sa gagawin nyo sa maghapon. Sana ho ay huwag kami huminto magpasalamat sa inyo. At i-appreciate lahat ng bagay na ginagawa nyo, even yung mga maliliit na bagay. Maging sensitive kami lagi sa daing ng iba. Tulungan yung aming bansa. Hindi namin alam kung saan patungo ang bansa namin for the next 5 years. Malapit na po eleksyon sa Mayo. Pag-pray namin na magawa namin itong karapatan namin bilang mga Pilipino. Boto namin ang tamang tao sa pwesto at maging maingat kami sa pagboto namin. Na hindi kami dapat na ma-involve sa anumang anomalya. Lord, salamat po sa iyong salita. Masaya kami sapagkat nagising kami kanina. Maraming salamat po. Salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mendoza Dani, maraming salamat bro for joining. God bless sa buong pamilya. Sa mga kanawa ng Lord sa maghapon. Ate Rosa Tadeo, maraming salamat. Sabi niya, tama ka Brad, katawan lang ang mawawala, pero ang kaluluwa natin ay mananatili sa Panginoong Jesucristo. Kaya manatili tayo at tapat panindigan natin ang ating pananampalataya. Salamat Ate Rosa ha, God bless dyan sa Hong Kong. Abner Espina Malinaw, maraming salamat po, God bless sa entire family. At sa inyong parish priest, God bless po. Salamat din Angelo Ruiz Curaming. God bless po sa pamilya. Ate Iam Monteo, salamat po. Salamat Ate Iam. Ray Agaton, maraming salamat bro. Si Jermeline Honasan Balahadya dyan sa San Pedro. Kay Ate Armida Decena, salamat ate. God bless po. John Paul Ruby bro, salamat. God bless sa work. Yung buong pamilya mo, brad, salamat. Si Junior Coronel, maraming salamat po. God bless sa buong pamilya, Coronel family. Ebenezer Pastor, salamat po sa inyo. Salamat for joining. Bro Harvey, ang Vice President po ng CFD sa Diocese ng Bacolod. God bless bro, salamat. Renante Dolono, Pastor, magandang umaga po. At sa inyong mga miyembro. Mer S, salamat. Aika Ekat, Elinita Bilyete ate, dyan sa Greece. Maraming salamat po. At kay Apple. Laarni Ihiusa Natal Balinas. Maraming salamat. At sa lahat ng mga makikinig pa sa ating broadcast. Pag-share po yung ating video mga kapatid. Supportan po natin yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV ni Brad Calix.
share po natin. Ilan na lang ho kailangan natin ho para ho dahan-dahan na po yan na tatakbo yan para may magamit tayo sa ministry po. Ang ating YouTube channel. Suportahan po natin mga kapatid. At sa mga taga-Negros sa ating station, DYAF. Kung Katoliko ka, yan ang yung radio station. DYAF. God bless sa lahat ng mga nangunguna po dyan kay Paz Diramas, ang ating station manager. Maraming salamat sa lahat ng staff at mga programmers. God bless po sa inyo, mga kapatid. Kita-kits tayo mamayang gabi sa Usapang Katolisismo. Si part 3 tayo mamayang gabi. Probably alas 8 o pagitan ng alas 8 alas 9 ng gabi o mamaya. Maraming salamat for joining. God bless. Sa ngalan po na aking may bayan na si Annalyn, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.